Magandang araw sa aking mga mag-aaral. Ngayong araw na to, tatalakayin natin ang isa sa pinakatanyag at pinakamalalim na nobela sa mundo, Ang Matanda at ang Dagat, ni Ernest Hemingway. Isinalin sa Filipino ni Jesus Manuel Santiago. Alamin natin kung bakit ang kwento ni Santiago na siyang pangunahing tauhan sa nobelang ito ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa milyon-milyong mambabasa hanggang sa kasalukuyan. Tara, simulan na natin. Ang Matanda at ang Dagat, ni Ernest Hemingway. Sinalin sa Filipino ni Jesus Manuel Santiago mula sa Aralin 2.5, Filipino 10. Sa loob ng 84 na araw, walang huli ang matandang manghisdang si Santiago. Dahil dito, tinawag siyang salaw, na ang ibig sabihin ay pinakamatinding kamalasan. Ang kanyang naging tanging kasama ay si Manuling. Ngunit pinagbawalan ng kanyang mga magulang na sumama kay Santiago at pilit na ipinasama sa ibang mas mapapalad na mangingisda. Gayunpaman, patuloy na binibisita ng binata si Santiago. Tinutulungan siya nito sa gabi at nakikipagkwentuhan siya rito. Sa ika-85 araw, naglayag si Santiago. Naglayag siya ng maaga at nagpa siya na puntahan ang malalim na bahagi ng dagat sa hilaga ng Cuba. Doon, nahuli niya ang isang napakalaking marlin, mas malaki pa sa kanyang bangka. 3 araw at gabi siyang nakikipagbuno sa isda. Nagdurugo ang mga palad, pagod, at halos mahibang. Ngunit hindi sumuko at patuloy niyang hinawakan ang pisi. Habang nakikipagbuno, nadama niya ang malalim na paggalang sa marlin at itinuring itong kanyang kapatid, bagaman nanindigan siyang dalhin ito pauwi. Sa huli, nagawa ni Santiago na patayin ang marlin gamit ang kanyang salapang at tinalian niya ito sa gilid ng kanyang maliit na bangka. Habang naglalayag pabalik sa pampang, ang dugo ng marlin ay nakaakit ng mga pating. Inatake siya ng mga ito. Nakipaglaban si Santiago ng buong tapang sa mga pating gamit ang kanyang salapang. Ngunit nawala ito. Gumawa siya ng bagong sandata sa pamamagitan ng pagtatali ng kutsilyo sa sagwan at marami ang kanyang napatay. Ngunit sa huli, nadaig siya sa dami ng mga ito. Wala nang natira sa marlin kundi ang kalansay. Ang ulo, buntot, at gulugod na lamang nito ang natira. Nakarating si Santiago sa pampang bago magtakip silim. Bitbit na lamang niya ang kalansay, ang ulo, buntot at gulugod ng marlin dahil ito na lamang ang natira sapagkat inatake ito ng mga pating. Si Santiago ay agad namang natulog sa kanyang bahay. Kinabukasan, nagtipon ang mga mangingisda at napagtanto na ang isda ay 18 talampakan ang haba, ang pinakamalaki sa kanilang nayon. Napagkamalan pa itong pating ng mga turista. Sa huli, natulog siya, pagod na pagod. Nakita ni Manuling ang matanda at ang kalansay na isda. Nang marinig na Manuling ang balita, agad siyang pumunta sa kubo at umiyak nang makita ang matanda. Ligtas, ngunit sugatan. Umiyak siya sa pag-aalala. Nang magising si Santiago, inalagaan siya ng binata at nangako na muli silang magkakasama sa pangingisda. Nang makatulog muli, napanaginipan ni Santiago ang kanyang kabataan nang makita niya ang mga leon sa dalampasigan ng Africa. Ang nobelang Ang Matanda at ang Dagat ay nagpapakita ng katatagan, dangal, at pag-asa kahit sa harap ng kabiguan. Ipinapakita rito na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa material na biyaya, kundi sa determinasyon, lumaban ng may dangal at pagtitiis ng isang tao.
ito ang pinakapuso ng nobela na kahit pamawala na ang lahat, ang dangal, paninindigan at pag-asa ay hindi maaaring agawin ng sinuman, kahit na ang mundo ay tila laban sa iyo. Yun lamang po para sa araw na ito. Maraming salamat po. Mula sa Aralin 2.5, Filipino 10. Pagpalain po tayo ng ating Diyos.